Walang bagay o aspeto na sinisira ng smartphone sa buhay mo. Hindi lingid sa ating kaalaman ang benepisyo na dala ng smartphone sa araw-araw nating pamumuhay. Malaki ang papel ng bagay na ito lalo na sa panahon ngayon kung saan digital na lahat ng transaksyon sa pamilihan, sa transportasyon, sa eskwelahan at maging sa gobyerno. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami. Marami din ang disadvantage na dala ng teknolohiyang ito sa ating buhay at kung hindi natin babantayan ay maaaring ikapahamak natin ito. Kaya naman isa-isahin natin ang mga ito dahil baka isa na sa mga sasabihin ko ang nangyayari sa iyo at nang maagapan mo pa habang may panahon ka pa. Disclaimer lamang po, hindi ko po intensyon na siraan ang mga industriya na gumagawa ng ganitong teknolohiya. Nais ko lamang magbigay ng awareness sa masamang pwedeng maidulot nito sa ating buhay. Sa katunayan, ang vlog ko na ito ay nagbibigay babala hindi lamang sa iyo kundi maging sa aking sarili mismo. Dahil ako mismo ay aminado rin na madalas na hindi kayang kontrolin ang aking paggamit sa smartphone. Number 1, sinisira nito ang tulog mo. Ang smartphone ay nagpo-produce ng HEV or High Energy Visible na tinatawag na blue light na katulad ng pinoproduce ng blue light sa ating kalangitan sa umaga. Ang ating katawan naman ay nagpo-produce ng hormone na tinatawag na melatonin sa gabi lalo na during our bedtime. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig mag-scroll bago matulog sa Facebook, YouTube, or other platforms, ay mas pinahihirapan mo ang sarili mo na makatulog dahil pinipigilan ng blue light ang pag-produce ng melatonin sa iyong katawan na siyang tumutulong sa atin upang mahimbing ang ating pagtulog. Kaya kung mapapansin mo, imbis na antukin ka habang nag-scroll ka, ay mas lalo kang hindi makatulog. Kaya ang resulta, madalas kang puyat, nangihina, bugnutin, hindi ka makapag-isip ng tama, at nahihilo dahil sa low blood ka na. Number 2, sinisira nito ang kalusugan mo. Ang labis na kaadikan sa smartphone ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa ating kalusugan. Ang labis na blue light ay maaaring makasira sa ating mga mata. Study shows noong last September 2021 that the blue light from these devices can cause retinal damage. Pinapatay nito ang mga cells sa ating retina na siya namang tumutulong sa atin upang makakita ng maayos. Maaari din itong magdulot sa atin ng kawalang gana sa pagkain dahil sa sobrang pagtutok natin or kaadikan sa cellphone. Maaari ka rin makaranas ng neck at back pain dahil dito. Hand and wrist problem dahil sa maghapon mong hawak ang iyong cellphone at marami pa. Number 3, sinisira nito ang gana mo na gawin ang mas kapaki-pakinabang na mga gawain. Ang labis na paggamit ng smartphone ay maaaring magdulot sa iyo ng kawalan mo ng gana na kumilos at magtrabaho. Tayong mga tao ay may tinatawag na dopamine. Ang dopamine ay isang neurotransmitter sa ating utak. Ito ang responsable kung bakit tayo nakakaramdam ng satisfaction or saya. Feeling rewarded kapag nagawa natin yung mga bagay na ninanais natin talagang gawin. Na kapag hindi natin nagawa, feeling aburido tayo, wala tayong ganang gawin ng ibang mga bagay, wala tayo sa focus, hanggat hindi natin nagagawa yung isang bagay na yun na pinakaginugusto natin. Halimbawa, paglalaro or pagmo-mobile gaming, pagsusugal or online gaming, pakikipagchismisan or chat, panonood ng mga paborito mong palabas, pornografiya, etc. Ang problema, dahil kayang i-provide ng smartphone ang lahat ng ito, kaya ang tendency, parang naging one-stop shop na lang yung mga bagay na pleasurable sa'yo. At dahil sobrang nakakaaliw ang paggamit ng smartphone, sobra-sobra ang dopamine level mo sa mga ito to the point na ayaw mo nang lumabas, gumala, magtrabaho, mag-aral ng mga bagong bagay na maaaring makapag-improve sa buhay mo. Kaya naman ang tendency, wala kang silbi. Hindi ka productive at instead na gawin mo yung mga bagay na makapag-i-improve sa'yo like exercise, reading books, spend quality time with your family, ay wala kang ganang gawin ang mga bagay na ito. Number 4, sinisira nito ang oras mo. Naranasan mo na ba na meron ka lang isang post na sisilipin sa iyong Facebook? Sabihin nating 1 minute. Familiar ba sa inyo? Tama, yung Reels. Then after mong silipin yung isang post na yon, mag-i-scroll ka na naman at may sisilipin ka pang isa. Then siguro nakailang beses ka nang mag-scroll, pero nung pipindutin mo na yung back button sa yung smartphone,
ay ang dami mo na palang nadaanan. At yung isang minuto lang kanina, naging 30 minutes na, naging isang oras na, or minsan nagiging 2-3 hours pa. Ang mga social media ay nakadesign na aliwin ang mga tumatangkilik dito. Ganun din ang mga games sa cellphone mo. Believe it or not, ang mga may-ari at marketing group ng mga applications na ito ay nag-hire din ng mga psychologists para lang ma-figure out nila kung paano nila mauhook ang ating mga atensyon. Kaya naman kapag hindi mo na control ang iyong paggamit or pagtutok sa iyong social media accounts, ay hindi mo na mapapansin na unti-unti na palang inuubos nito ang oras mo na pwede mo na sanang gamitin sa mga kapaki-pakinabang na mga bagay. Number 5. Sinisira nito ang social life mo. Ang labis sa pagkahumaling mo sa iyong smartphone ay maaaring mag-alis sa iyo ng kakayahang makitungo ng tama sa ibang tao sa realidad. Halimbawa, dahil labis ka ng depende sa iyong cellphone para makipag-usap gamit ang text messages, chat, or video calls, ay naapektuhan nito ang iyong verbal skills. Iniiwas ka din ito na makipag-interact sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, at sa mga taong nakapaligid sa iyo sa present situation. Another example ay nakikipag-usap ka sa iyong kamit or kadate, but suddenly, bigla na lang itong may interrupt dahil lang yung kausap ay walang tigil sa kache-check sa kanyang cellphone kung meron na bang notification na dumating. Nakaka-relate ba kayo? At ang mga ganitong pag-uugali ay hindi maganda at hindi makakatulong sa iyo upang umunlad. Number 6, sinisira nito ang moral values mo. Sa sobrang advanced na ng ating mga smartphones ay kaya na nating ma-access ang mga impormasyon na dati ay sa libro, sa radyo, sa dyaryo, sa mga balita at sa mga TV shows lamang natin nakukuha. Magandang bagay ito dahil nadadagdagan ang ating mga kaalaman sa mga bagay-bagay. Pero kasabay nito ay ang mga easy access sa mga negative informations, mga peking balita, mga content na may kinalaman sa mga violence, drugs at sex, at mga baluktot na paniniwala ng iba na maaaring makaapekto sa ating mga paniniwala, kultura, at good morals. Number 7, sinisira nito ang relasyon mo sa iyong pamilya. Dahil nga sa lawak na ng sakop ng social media, at sa isang pindot lamang na yung daliri ay kaya mo nang ma-access ang samot-saring mga libangan, ay nakakalungkot din dahil naglipana na ang mga sites at applications na bukod sa nakaka-addict na, ay talaga namang nakakasira din sa relasyon ng magpartner, magkaibigan, at magkapamilya. For example, ang mga dating app na pinagmumulan ng selos ng magpartner. Panonood ng porn na kapag hindi na control ay sa kalaunan maaaring makaapekto sa intimate relation ng mag-asawa. Mga social media platforms at mobile game apps na kapag nakaadikan ng mga kabataan ay maapektuhan ang kanilang mga quality time sa kanilang pamilya, magulang at kapatid, and it also affects the behavior ng isang bata at magiging poor din ang kanyang performance sa pag-aaral. Number 8 and last, sinisira nito ang relasyon mo sa Diyos. Aminin man natin o hindi, kadikit na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang smartphone. Ayon sa statista, sa loob ng 2023 at 2028 ay madaragdagan pa ng 7.4 million na mga Pilipino ang gagamit ng smartphone, o katumbas ito ng 8.54%. At aminin man natin o hindi, marami na din talaga ang hindi kaaya-aya na lumalabas sa gadget na ito na maaaring makaapekto sa atin bilang tao. Halimbawa dito ay mga malisyoso at malalaswang content, mga mobile games at apps na sobra namang nakaka-addict, mga awitin na sobrang malalaswa, mga pelikula at video na punong-puno ng violenting tema at paksa, mga influencer na nagpapalaganap ng paksyon, kontrahan at awayan at galit sa isa't isa para lamang mapag-usapan at kumita ng pera, mga dibisyon ng kanya-kanyang paniniwala na pinapalaganap ng kung sino-sino, at lalong-lalo na mga maling katuruan sa Biblia na unti-unti nang dumarami sa internet. At ang lahat ng ito ay maaaring magdulot sa atin ng pagkalito. Maaaring sa umpisa ay malilibang at ma-entertain tayo sa mga bagay na ito. Ngunit sa katagalan ay maaari itong makaapekto sa ating mental health dahil sa mga sumusunod: information overload or labis na impormasyon na ating natatanggap na hindi kayang i-process ng ating utak; cyberbullying na maaaring magdulot ng sobrang depresyon sa isang individual na maaaring mauwi sa isang suicide; kawalan ng self-esteem or kawalan ng tiwala sa sarili dahil sa pagkukumpara mo sa sarili mo sa mga sikat na influencer ngayon; reduce of
attention span or pagkakaroon ng mahinang focus sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga kabataan na kailangan talaga ng matinding focus sa pag-aaral. At marami pa. Higit sa lahat ay inaalis nito sa sistema natin ang pakikipag-ugnayan natin ng personalan sa ating Diyos na lumikha. May malaking tulong din ang smartphone para ipalaganap ang mga mabuting salita ng Diyos at mapalaganap ang mga mabubuting katuruan, kultura at moral nating mga tao. Ngunit alalahanin din po natin na ang pakikipag-ugnayan natin ng personal sa ating Diyos ay hindi po kinakailangan ng mga gadget or prestiyosong teknolohiya. Tanging ang Biblia lamang at ang mga taong nakapaligid sa iyo ang siyang tanging makakatulong sa atin upang mapalapit tayo sa ating Panginoon. Ang mga mabuting aral, pakikipagkapwa-tao, pagkakaroon ng malasakit sa iba at pagmamahal ang tanging mahalaga sa huli. At ang lahat ng ito ay tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin kung sasambahin natin siya ng tunay, na siyang pilit na inaalis ng mga makabagong teknolohiya sa ating makabagong panahon ngayon. Kung nagustuhan mo ang aking vlog, please like, share, at huwag mo na rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat. I'm Ariel and this is Point A. God bless.